Gusto mo ba na ang Diyos mismo ang magtaas sa'yo? Pag-usapan natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po ng happy birthday si Sister Arian de Guzman. Happy birthday po sa iyo at hello po sa house church natin sa Marikina. Na yung pag-uusapan po natin ay patungkol na po kay Solomon. So nitong mga nakaraang araw, pinag-usapan po natin yung Salmo ni David. So ito po ay Bible Characters Edition. No? So from David, nung namatay si David, pinag-usapan natin yung mga na sulat na sinulat ni David. Kumbaga yung legacy niya, yung mga kanta niya, no? Awit. At nagtapos tayo sa Psalm 110. And then ngayon po, dadako po tayo kay Haring Solomon na anak po ni Haring David. Now, yung pag-usapan po natin ay pagkatapos po ni ito po yung First King na po, no? First Kings chapter 1. Dito po makikita natin paano naging hari si Solomon. Pero meron pa pong mga pangyayari na something interesting, no? Para sa akin, interesting siya. Kasi yung kapatid ni Solomon, siya muna yung nagdeklara na hari, no? Sabi niya, ako yung magiging hari, hindi si Solomon. So sabi po rito sa First Kings chapter 1, nung si Haring David ay matandang-matanda na, no? Talagang malapit na mamatay. Ah, may istorya pa nga yan na kinuhanan siya ng magandang babae, no, natatabi sa kanya para siguro yung hindi malamigan, no? Maging warm yung kanyang warmth, yung kanyang pakaramdam, no, during the night. Now, dito po sa verse 5, sabi rito, Now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself. Si David na, hindi niya kaya maging hari during this time. Bedridden na siguro siya or ah, basta mahinang-mahina na siya at matandang-matanda na. So, sabi dito, si Adonijah, siguro nakita niya timing, no? Ako na yung papalit sa hari. Now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. And he prepared for himself chariots and horsemen and 50 men to run before him. Sa Tagalog po, samantala, nagmataas si Adonias na anak ni Hagit. Ito po ay anak ni David po, si Adonijah, no? At yung asawa po, kumbaga yung si Adonijah ay anak ni David kay Hagit. Si Hagit po ay isang babae na nagsabi, ako'y magiging hari at siya ay naghanda ng mga karwahe, mga kabayo, mga bayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. At tapos nagkaroon sila ng ceremony, nagkaroon siya ng pag-aalay, tapos nandiyan yung mga panauhin, in-invite na lahat ng mga bigating mga tao, no? Si Joab, at yung mga, merong isang priest doon na sumuporta kay Adonijah. Pero hindi invited si Solomon, si Nathan, si Bathsheba, yung mga partido ni Solomon, so to speak, no? So, si Adonijah, dineklara niya yung sarili niyang hari, pero ito ay nakarating kay Haring David. At sabi ni Bathsheba kay Haring David, alam mo ba na dineklara na ni Adonijah na siya yung hari? Tapos sinundan pa ni Prophet Nathan, alam mo ba na dineklara na ni Adonijah na siya yung hari? Susunod na hari. At yun po ay labag sa kalooban ni Haring David sapagkat hindi yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos kay Haring David, alam mo David, ang maghahari si Solomon, siya yung papalit sa'yo. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, a fool who exalts himself will be humbled. Yung isang taong stupid, no? Fool. Ine-exalt niya, tinataas niya yung kanyang sarili. At yung mga nagtataas sa kanyang sarili, yun na yung binababa. Kagaya po ni Adonijah, no? So, dineklara niya na yung sarili niyang hari, ang dami niyang mga supporters. Pero si Haring David, nung nakarating yon kay Haring David, si Nathan, tapos pinag-usapan nila anong gagawin, ginawa nila, dineklara nilang si Solomon yung hari doon mismo sa city, no? So itong si Solomon doon sa syudad, no, sa Jerusalem, nagkaroon ng matitinding yung
yung boses ng mga tao sumisigaw, "We have a new king. Solomon is our new king." No? "Long live Solomon." At pinatugtog nila yung inhipan nila yung mga trompeta. Tas na-shock ito ngayon sila Adonijah. Tas nagpulasan yung mga supporter niya, no? Kaya natakot si Adonijah kasi may bagong hari eh. Akala niya siya yung hari pero merong legitimate king. At yun nga, no? Yung tinaas niya yung sarili niya pero eventually ibinagsak din siya. Dahil meron palang bagong hari, hindi pala siya yun. So point number 2, a wise person who humbles himself will be exalted. Ang isang taong wais, siya yung nagpapakumbaba. At yung nagpapakumbaba, yun yung tinataas. Number 3 po, God decides whom He will position in power. No, hindi natin ina-assume na ako na yung susunod na manager, ako na yung susunod na boss, ako na yung susunod na hindi po wais yun. Ang totoong wais, nag-aantay ka sa decision ng Diyos, nag-aantay ka sa promotion ng Diyos. Hindi mo pinipresume na mangyayari yun. Inaantay mo kung ano talagang kalooban ng Diyos and you rely on God. Minsan kasi pag ina-assume natin na tayo na yung next in line, tayo na yung magkakaroon ng promotion or tayo na yung magkakaroon ng magandang buhay, marami po mga tao, magsisimula pa lang ng negosyo, ang iniisip magkano na yung kikitain. No? Hindi pa nakakapag-start. Kinikwenta na yung kikitain niya. No? Hindi niya alam, babagsak pala yung negosyo niya. Maraming tao presume yung success. No? You cannot presume success. So, a wise person who humbles himself will be exalted and God decides whom He will position in power. Dito po sa case ni Adonijah and ni Solomon, pinagdesisyonan na ng Diyos na ang maghahari si Solomon. Pero itong si Adonijah, sabi dito sa verse, nagmataas si Adonijah at sabi niya, ako'y magiging hari. Presume niya, no? Siya yung magiging hari. Pero tanda natin, God decides whom He will position in power. Now, tingnan niyo po yung mga principles sa New Testament. Kagaya po rito sa Luke chapter 14, sabi dito, but when you are invited, ito po ay katuruan ng ating Panginoon Jesucristo but when you are invited, go and sit in the lowest place. Pag in-invite ka sa isang okasyon, umupo ka doon sa lowest, mababang, nasa hulihang mga upuan. So that when your host comes, he may say to you, friend, kaibigan, ba't nandiyan ka sa hulihan? Ba't nandiyan ka sa mababang upuan? Sasabihin ng host, friend, move up higher. Then you will be honored in the presence of all who sit at the table with you. Ito ba yung katuroan ng ating Panginoon Jesucristo? Basahin po natin sa Tagalog. Sa halip kapag inaanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar. Upang kung dumating ang nag-aanyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, pumunta ka sa mas mataas na upuan o mas mataas na lugar. Kung gayon magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakaupo sa hapag. Ito po ay principle ng ating Panginoon Jesucristo na kailangan natin magpakumbaba. We don't presume. Kaya yung application number 1 natin na ito, no? Do not presume success. Huwag mong i-assume. Huwag tayong assuming na tayo magtatagumpay, tayo nasa top 1, tayo nang magiging successful sa negosyo, successful sa hanap buhay, tayo mapropromote sa trabaho. Do not presume success. Instead, ito dapat yung ginagawa natin. Work humbly toward it. Magpakumbaba tayo, silently, magtrabaho tayo, magsumikap tayo, ialay natin yung mga ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Diyos. Let's not please our human masters, but we please God alone. At yung Diyos na nakakita sa ginagawa natin, siya yung magpo-promote sa atin. Siya yung magtataas sa atin. Kagaya po sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. Likewise, you who are younger, be subject to the elders, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Ito po yung principle. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang Diyos, kalaban niya yung mga mayayabang. Pero yung mga mapagpakumbaba, binibigay niya ng biyaya. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. Hindi ikaw, hindi ako ang magtataas ng ating upuan.
Huwag tayong magbuhat ng sarili nating bangko. Sabi rito, ang Diyos ang magtataas sa iyo. As far as we are concerned, we have to take the humble path. Kailangan nating magpakumbaba. Sa Tagalog po, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, mga hambog. Ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. So do not presume success, instead work humbly toward it. Pangalawa po, follow the principle of Jesus on humility and honor. Sundan po natin yung prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo pagdating sa pagpapakumbaba at pagdating sa karangalan. So yung karangalan po, hindi po natin yan sinisik or hinahanap para idamit sa ating mga sarili. Yung honor po, ibinibigay yan sa atin. Yung respeto, ibinibigay yan sa atin pag tayo ay karespe-respeto. Yung honor, binibigay yan sa atin pag tayo ay kahanga-hanga. Pero we don't seek that for ourselves. So, follow the principle of Jesus on humility and honor. Again, balikan po natin sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Luke chapter 14, no? Kapag inaya ka daw, ikaw ay guest sa isang lugar, you take the humble path, no? Huwag kang umupo doon. Baka mamaya nakareserba pala yung upuan na yun sa pinaka kumbaga bigating panauhin, tapos doon ka umupo, tapos pinaalis ka doon, di ba? Mas nakakahiya. So sabi ni Jesus Christ, by the way, tinuturo to ni Jesus Christ kasi yung mga kausap niya dito marami hambog. Gusto nila nandun sa harapan lagi. Nakikita ng mga tao, pinapalakpakan, pinapapurihan. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong ganun. Doon kayo sa mapagpakumbabang attitude, no? Doon kayo mo po sa huli. By the way, ang principle ng ating Panginoon Jesucristo, consistent yan hanggang sa mga disciples niya. Yung ilan nga sa mga disciples niya, lumalapit kay Jesus. Sabi nila, Panginoon, gusto namin umupo sa kaliwat kanan mo. Sabi niya sa kanyang mga disciples, alam nyo, wag ganyan yung attitude nyo. Alam nyo ba kung sino yung nauuna, sila yung nahuhuli. At kung sino yung nahuhuli, sila yung nauuna. Kung sino yung naglilingkod, sila yung magiging pinakamataas, pinakadakila. Pero yung mga hindi naglilingkod at gusto nila paglilingkuran sila yung mga hindi dakila. So ito po yung standard ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and gave himself as a ransom for many. So, follow the principle of Jesus on humility and honor. Pangatlo po, take the humble path and let God lift you up in due time. Tayo po'y magpakumbaba at hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Again, balikan po natin si Adonijah. Sabi dito, now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. Pero hindi yun ang dineklara ng Diyos. Sinalungat niya yung Diyos. At sinalungat din siya ng Diyos. And after this, mga kapatid, siya po ay nagmamakaawa na wag patayin. At pinagbigyan naman siya ni Solomon. Pero kukwento ko sa inyo sa dive deeper kung anong nangyari sa kanya eventually kasi gusto niyang kuhanin ulit yung kingship o yung authority. So pag-usapan natin yan sa dive deeper mamaya. Now, lahat po tayo mga kapatid, we have to take the humble path. Hindi natin tinataas yung ating mga sarili kasi ang Diyos ang magtataas sa atin. Dapat ang focus natin paano maging humble, paano magpakumbaba. Kasi tayong mga tao, talagang sa kaibuturan ng puso natin, laging may pride yan. Laging may yabang dyan, no? Kaya yung attitude natin, consistently din dapat everyday we take the humble path. Kasi yung puso natin laging nandyan yan, gustong magmataas. Pero lagi tayo dapat nagpapakumbaba at hayaan natin ng Diyos ang magtaas sa atin. Now, para po sa ating discussion, how can we form the discipline of always taking the humble path? Paano ba tayo magiging humble talaga, no? Paano natin madidisiplina yung ating mga sarili na magpakumbaba? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin, how can we compare Adonijah to Satan? Pag-usapan natin, paano natin, pwede ba natin ikumpara si Adonijah kay Satan? Yes, no? Pag-usapan natin mamaya yan. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, teach me to walk in humility and not to presume success apart from your will.
Guard my heart from pride and self-exaltation, and shape me to follow the example of Jesus, who humbled himself and was honored by you. Help me to faithfully labor, trusting that promotion comes from your hand alone. Give me patience to wait for your perfect timing and strength to choose the humble path each day. May my life reflect quiet obedience, steady faith, and deep dependence on you. In due time, lift me up according to your purpose and for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Panginoon ang magpala po sa inyong lahat at magbigay sa inyo ng katagumpayan. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.